Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa po ang napakaganda at pagpalang umaga ho sa ating lahat at welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kamusta po kayo ngayong araw na ito? Sana ho ay nasa pinakamabuti kayong kalagayan sa bawat pamilyang Bangsamoro ho dito sa ating rehiyong BARM. Sana ho ay nasa masaya at matiwasay kayo ang pagkakataon sa araw na ito at sa mga panahong ito. Ngayon po ay, again, Huwebes. Ito ho ang pagkakataon natin upang makapaghatid ng pinakabago at pinakamakabuluhang impormasyon mula sa Ministry of Human Settlements and Development patungkol po sa implementation ng ating mga proyekto, ng ating mga aktibidades para sa linggong ito. Ngayon ho ay December 21, 2023 at ito ho ang ikawalo sa Jumada al-Akhir 1445, of course, sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 149th episode ng ating programang MHS Delivers. Medyo paus pa ho ang inyong lingkod ngayong araw na ito. Subalit kailangan pong patuloy ang ating pamamahayag para ho hindi mahuli ang bawat Bangsamoro sa lahat ho ng kaganapan sa Ministry of Human Settlements and Development. Paulit-ulit po, MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay, ang ating programa ngayon ay 1 oras pa rin pong maririnig sa DXMS Radio Bida, 882 kHz sa inyong mga pihitan at live din ho sa ating Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Yan ho ang ating official page at live din ho ang ating program sa DXMS Radio Bida, 882 kHz, no? DXMS Radio Bida, Cotabato City. Yun ho ang pangalan ng kanilang page. Pwede rin po kayong manood at makinig sa ating programa through that Facebook page, okay? At syempre, tayo ho ay sinamahan pa rin ang ating mga kabalay at kapwa homecasters ngayong araw na ito para ho mas maging makahulugan ang ating paghahatid ng impormasyon mula sa aking kanan. Nariyan po ang ating kabalay at homecaster na si Ria. Ria, good morning. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at isang makatahanang umaga po sa ating lahat ngayong araw ng Huwebes, sa lahat ng nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako pang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. Talagang energetic pa rin ang pagbati mula sa ating kabalay na si Ria na may kasamang tawa na surprisingly, hindi ako paos. Ay, bakit ako paos? Hindi ko maintindihan. Right. Wala naman akong concert ng mga nakaraang araw, no? Okay, mula sa ating kanan, tayo naman ho ay dumako sa ating kaliwa. Ang ating kabalay at kapwa homecaster, akala niya nakaupo lang dyan, ay babati rin po sa atin ngayong araw na ito. Assalamualaikum, good morning kabalay na Hamsari. Ang iyong pagbati sa lahat ho ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa.
Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ma'am Sally at most especially sa ating Bangsamoro Director General Sir Ismail W. Ibrahim na ating kasama ngayong araw or sa ngayong episode. At sa ating mga kabalay na nakikinig, patuloy pa rin nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live at sa mga radyo nila. Magandang umaga po and welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers, kung saan isang oras naman din po tayong magsasama-sama para sa isang makabulong talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. Excited ang ating kabalay na si Hamsari ngayon at inunahan ang ating introduction ng ating guest speaker ngayong araw na ito. Okay, at sa ating episode ngayon, ang ating 149th episode ay napakahalaga dahil sa ating topic ngayon ng ating episode na ang status ng ating MHSD's infrastructure projects. Remember, ang MHSD ho, ang housing arm ng BARM. Kaya't napakahalaga na pag-usapan natin ang kalagayan ng itong ating mga infrastructure projects. At syempre, ngayon po actually nauna po sa atin itong ating guest speaker na makarating sa station ngayong araw na ito, Kabalay na Ria. Aside from the information na binigay ni Kabalay na Hamsari, ibigay mo sa atin ang konting description, no? Papapakilala sa ating guest speaker ngayon para sa ating napakahalagang topic. Ang ating guest speaker sa araw na ito ay, I think mas magaling si Ate Sally dito, but I'll do my best na to use all of his titles. Siya po ang ever coolest, ever generous, back chairperson, ang Bangsamoro Director General ng Ministry of Human Settlements and Development. Kasama natin para pag-usapan ng status ng MHSD's infrastructure projects, lovingly called Stads Dimarov, ang aming BDG, Ismail W. Ibrahim. Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum, sir. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and magandang umaga po sa ating lahat. Boses pa lang. Thank you, Ma'am Bunso, and thank you sa introduction, and also to Ma'am Sally and to the rest of the staff. Again, magandang umaga po at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May gusto kong idagdag. More doon sa mga ever. No? EA. EA? Another assistant? No. Ever approachable. Ever approachable Director General. Kagaya nga ho ng description ng halos lahat ng nakakakilala sa ating Bangsamoro Director General ay napaka-approachable. Ito yung tipo ng tao na kahit na makasalubong mo dyan or kahit na busy, talagang pupuntahan ka, no? Para ho pag-usapan ng mga bagay na importante ho at para sa kapakanan ng Bangsamoro. Mamaya, sir, babalikan ka po namin para ho sa ating diskusyon ng ating topic, napakahalagang topic ngayong umagang ito. Sa ngayon, tayo ho ay makinig at manood muna sa ating napakahalagang mensahe regarding our housing loan program. Again, hopefully baka mga next year mag all the way na po ang implementation ng ating program na ito, inshallah. So for this, Kabalay na Almansor, take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Ibarra at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Sumba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 7 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima,
proof of billing. Pang-6, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-7, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yan ho ang ating paalala regarding our housing loan program para ho alam nyo na yung 9 requirements na dapat nyo ang isumite sa Ministry of Human Settlements and Development. Kaakibat po yan ng Pag-ibig Fund. Yan ho ang partner natin kung saan dyan po kayo maglo-loan itong ating mga housing units. At dyan din ho kayo magbabayad sa Pag-ibig. Ang atin is yung completion at yung pagsiguro na yung mga dokumento nyo ay tama. At kung kaya ninyong one shot na siyang bayaran. Yes, of course. Pwede. Itong programang ito ay para sa mga kababayan natin, mga pamilyang hindi kaya yung at once na pagpapatayo ng kanilang sariling bahay. Ito installment basis. Pwede mong hindi yung parang nagre-renta ka, bayad ka ng bayad, pero hindi mo naman nakukuha yung bahay. Sa case na ito, pag nakompleto mo yung payments mo, iyon na ang bahay. Okay? At yung of course yung tatayuan lang yung bahay. Ayan. Okay, so ngayon tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong 149th episode ng ating programang MHS Delivers. At today is December 21, 2023 and the 8th of Jumadal Akhir 1445. At ang ating headline ngayong araw, MHSD inorient ang PLUC ng Basilan ukol sa CLUP review at approval process. Sa detalye ng balitang ito, narito si Kabalay na Ria. Inorient ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang mga miyembro ng Provincial Land Use Committee, ang PLUC, ng Basilan sa proseso ng pagsusuri at pag-aproba ng Comprehensive Land Use Plan, ang CLUP, at Zoning Ordinance, ang ZO, na ginanap sa Blue Lotus Hotel, Davao City noong 12 hanggang 13 ng Disyembre ngayong taon. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, mabubuo ang interes, pagkakaisa at pagtutulungan ng mga LGU ng Basilan sa pagbuo ng CLUP mula sa probinsya hanggang sa antas ng munisipyo na kinabibilangan ng iba't ibang ahensya. Layon ng aktibidad na itaas ang kamalayan na may tungkulin ang lahat ng stakeholder sa paglikha ng CLUP. Wika ni Ibrahim M. Harudain, Provincial Director o PD ng MHSD Basilan. Nakukuha ng komprehensibong pag-unawa ang mga miyembro ng komite sa mga komplikadong pamamaraan sa pagsusuri at pag-aproba ng CLUP at ZO na magbibigay sa kanila ng mga kinakailangang insight upang maintindihan ang proseso ng regulasyon at epektibong mag-ambag sa pagdesisyon. Nagbigay sa komite ng banayad at detalyadong pananaw ang pagharap sa isang hanay ng mga kadahilanan ng pagsusuri mula sa iba't ibang ahensya sa mga komplikadong pagsasaalang-alang na kaakibat sa pagpaplano ng paggamit ng lupa. Nagbigay daan din ang simulation exercise ng mga workshop sa mga miyembro ng komites na praktikal na ilapat ang kanilang kaalaman sa isang makatotohanang senaryo. Ang hands-on na karanasang ito ay nagpadali sa mas malalim na pag-unawa sa mga hamon at pagkakataong likas sa proseso ng pagsusuri, na nagbibigay daan sa kanila na pinuhin ang kanilang mga kasanayan para sa epektibong paggawa ng desisyon.
Binigyang diin namin ang gawaing ito na kami, ang MHSD, ay hindi nag-aangkin ng kadalubhasaan. Sa halip kayo, ang mga kalahok, bilang mga eksperto na pamilyar sa kani-kanilang mga lugar ay mahalaga. Kayo ang nasa lokasyon at ang aming tungkulin ay i-synchronize ang inyong mga plano at tugunan ang mga teknikalidad. Ang komposisyon ng PLUC ay dapat sumasalamin sa inyong kaalaman sa lalawigan at mga munisipalidad na naayon sa mga pamantayan ng Bangsamoro Economic and Development Council, ang BEDC. Paliwanag ni Suharto S. Wahab, Director 2 for Technical and Regulatory Services, ang TRS. Ang aktibidad ay pinangasiwaan ng MHSD Basilan Provincial Office sa pangunguna ni PD Harudain at ng Environment, Land Use and Urban Development Division, ang ILUD, sa pangunguna ni Chief Attorney Janiza M. Makapantar na naglahad din ng CLUP Review Process Flow and Scheduling. Ang iba pang mga presentasyon na ibinahagi sa buong aktibidad ay ang CLUP Outline para sa una hanggang ikatlong volume ni Abdul Ghaffur M. Qasim, Administrative Officer 5. CLUP Review Parameters ni Engineer Muslima K. Abusama, Housing and Homesite Regulation Officer 4 ng MHSD Maguindanao. Ang CLUP Required Maps ni Marjan P. Saminudin, Project Development Assistant at GIS Specialist. At ang pangkalahatang ideya ng pagsasanay ni Ali M. Makadaag, Administrative Officer 4. Tinitingnan natin ang pamahalaang panlalawigan ng Basilan bilang isang pangkat na gustong magtulungan, nagbibigay ng suporta at kaalaman upang matiyak na maayos ang proseso ng pagpaplanong ito. Habang inaalam natin ang mga detalye ng pagpaplano sa paggamit ng lupa at para makapagtayo-tayo tayo ng matatag at napapanatiling pamayanan, ang pamahalang panlalawigan ng Basilan ay nangangako na magbigay ng mga resources, ibahagi kung ano ang pinakamahusay at lumikha ng isang puwang para sa lahat upang matuto mula sa bawat isa. Wika ni Minsara M. Muarip, isa sa mga miyembro ng Basilan PLUC at kinatawan ni Engineer Nelson Akmadol, Provincial Planning and Development Coordinator. Para sa mapayapang pamamay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joyria bint Emran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating balita ngayong araw. At yan ho ang tanging balita natin sa araw na ito para sa ating 149th episode ng ating programang MHS Delivers. Tayo ho ay magbabalik para sa ating IPH at ang ating HSF pagkaraan lamang ng ating napakaikling paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. Paalala ang ating patalastas na napaka-importante kung saan atin hong nalaman ang ating resettlement housing program naman dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kagaya nga ho ng paulit-ulit po namin sinasabi na tayo ho ngayon ay nagpapatayo ng 2,943. Nako, itatama yan ang ating guest speaker ngayong araw na ito. Sa buong Bangsamoro po yan, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At yan ho ang bumubuo sa ating mga resettlement housing project in a nutshell, no? Yung sinabi nating
figure kanina para malaman natin. And some of those housing units ay na-award na ho natin sa ating rightful beneficiaries dito po sa Bangsamoro Region. Ngayon tayo ho ay makinig na at syempre manood sa ibibigay na trivia ng ating kabalay na si Rhea under ho sa ating IPH without O. Ano nga ba ang kanyang baong trivia para ho malaman natin ang kabalay na Rhea? Ibigay mo na. Ang ating trivias ngayong araw na ito ay connected po sa naganap na Ginakit Fluvial Parade noong December 19, noong Tuesday ngayong linggo. Kasi ang ating Sharif Kabunsuan Day na iyon, ang Ginakit Festival na iyon, ay kasama sa ilang mga special working holidays na naaprubahan ng Bangsamoro Holidays Act of 2023. So dito sa Holidays Act na ito, meron po tayong lista ng regular non-working holidays, special non-working holidays, at special working holidays. Isa sa mga special working holidays na ito ay ang Sharif Kabunsuan Day noong December 19. Kasama nito ang Bangsamoro Day of Solidarity sa February 1, Battle of Budaho Day ng March 6, commemoration of the signing of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa March 27, Battle of Bayang Day, May 2. Is it Day or Day? Bayang Day. Baka day. Feel free, correction nyo kami sa comment section. Commemoration of MNLF OIC GRP 1996 Final Peace Agreement and 1976 Tripoli Agreement nung sa September 2, and ang Sheikh Karimul Makdum Day sa November 7. So all of these are special working holidays kung mahulog man sila sa isang working day. Ang mga special non-working holidays ay ang Day of Arafah sa ika-siyam ng Zulhijjah at ang first day of Tashriq sa Zulhijjah 11. 11 of Zulhijjah. Meanwhile, ang ating regular non-working holidays ay Bangsamoro Foundation Day sa January 21. Spoiler, sa 2024, Sunday po siya. And ang Day of Shuhada sa March 18. Eid al-Fitr is also a special non-working holiday sa Shawwal 1 at Eid al-Adha sa Zulhijjah 10. So there you go. Naku, advance na ho ang information natin, no? 2024, ready na. Inaasahan natin mga holidays, ina-enjoy ng ating mga kasamahan na pwede ho magpahinga from all these loads of work. Baka kailangan nyo na rin natin, Sally. Oo nga, no? Kailangan ko talaga magpahinga. Nawawala na ang aking boses. Medyo nag-surrender na, no? Pero, dinig pa rin, no? Dinig pa rin. I recommend ginger. Ano mo yung ginger drink yung hindi yun parang candy? Hindi candy na yung hindi. Mismong ginger ang ilagay mo sa tubig. Sa labat. Mismong ilagay mo sa baso ng mainit na tubig. Mamaya. Samahan natin ng mga malalamig na ano. Ay, wow. Sige. Okay. So, napakarami ho ng binigay na impormasyon ng ating kabalay na si Rhea under our IPH. Yun nalaman natin, yung mga non-working and working holidays sa Bangsamoro. Ngayon naman, pakinggan natin from trivia. Let us now move to the tips, no? Para tayo ho ay manatiling malusog at ligtas under our HSF. Kung ano man itong HSF na ito, halika rito, Hamsari, bigay mo sa amin ng iyong tips para ho sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa. Yan, thank you po, Ma'am Sally at Kabalay na Rhea. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Ang ating segmentong HSF sa episode na ito ay patungkol naman po sa Safe Toys Celebration Month. Atin na pong pag-uusapan ang mga kapakanan ng ating mga chikiting. Okay. At kung ano nga ba ito, it's holiday season na naman po at alam natin na ito yung panahon ay isa sa mga buwan kung saan magkakasama-samang lahat ng magkakapamilya at ang mapagbibigay ng mga presents or most especially sa ating mga chikiting, pagbibigay ng mga laruan. But ang kailangan po nilang tandaan is ano nga ba yung mga laruan na safe para sa ating mga bata or sa mga ating mga chikiting. Una, ito ang mga dapat nating tandaan kapag tayo ay bibili ng mga gift or presents. Una, pagpili ng mga laruan at mga regalong naangkop sa edad para sa ating mga chikiting, sa ating mga bata. Pangalawa, iwasan ng mga matutulis na laruan para sa kaligtasan din ng ating mga bata. Pangatlo, iwasan ng mga darts, pilit gun at iba pang mga baril or mga laruan ng posibleng umantong sa sakit or physical injury para sa ating mga bata or sa mga may edad na din po. Pang-apat, tandaan na iwasan ng mga laruan na maaaring mabulunan. Lalo na para sa mga batang wala pang 3 taong gulang. Tandaan yung mga laruan na dapat nilang bilhin ay naangkop sa kanilang mga edad.
Pang-apat, i-check ang mga safety levels na nagsasabi na ligtas ang mga laruang ito para sa mga naangkop na edad ng ating mga chikiting. Pang-uli at pang-limang awareness ay pumili lamang ng mga safe toys para sa ating mga chikiting na naangkop sa kanilang edad at kung saan makakakuha sila ng mga kaalaman at the same time sila ay nag-enjoy. Napaka-importante po na ating alamin kung ano nga ba itong mga laruan na to at ano yung mga guidelines na nakasulat sa bago natin bili, nakalagay po yan sa labels po sa likod ng mga laruan natin binibili. At yan po, in the celebration of Safe Toy Celebration Month, ating pong paalala sa lahat ng ating mga parents, mga kapatid at sa mga ating sa mga nagbabalak bumili ng mga laruan para sa kanilang mga nakakabatang kapatid o mga anak, piliin ang tamang laruan. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First. Best health is your greatest wealth. Ako po ang nilingkod, Bangsamoro, Amsari Pala. Ate Sally, anong pinibili mong mga laruan kay Safrina? Magandang question yan, magandang question yan. Actually, may mga laruan ba siya? Mga damit lang? Gusto ko itong yung tips ni Hamsari dahil bago lang nangyari yung nabulong ng bata. Yes po, Ma'am Sally. Na hindi na naisalba. Diba? Nakakalungkot po na balita. Nakakalungkot dahil, pero yun ay hindi yata laruan, candy. May binili siyang candy, may kalakihan, no? So, kinain niya at nalulon, hindi na talagang na-choke siya at hindi na nailabas ng mabuti. Isang reminder din na kapag merong dalawang klaseng choking, silent choking pati yung normal choking. So normal choking, yun yung maingay ka pa mabulunan kasi may hangin pang nakakapasok sa lalamunan mo. Pero kapag tahimik na yung choking, which is close na yung stop na yung flowing. Mas mahirap yun ma-detect na choking, kaya kailangan bantayan yung mga bata kapag kumakain sila. That's right. At karamihan sa mga balita that time nung nangyari yun ay tungkol sa mga dapat gawin pag may nabubulo ng bata or matanda or any tao na nakakaranas ng ganun. Importanteng malaman natin kung anong gagawin. Mga procedure po para mga correct. Kung paano natin the Heimlich remover. Paano mo may lalabas yung nakain na basta na kapag nabulungan yung bata. Importante yan. And yung mga lead content ng mga toys na binibili natin, ha? Yes po. Basahin din po natin. Ayan. Pero ako, be responsible. Ano bang binibili ninyo kay Safrina? Is it just kung ano-ano, yung mga lutuan. Ano yung binili mo sa kanya last time, Ma'am Sally? Ilang buwan na siya? Ilang taon na siya? 1 year. 1 year na siya. 1 year and 4 months. Kung ano-anong toys ang binibili ko. Alam mo yun, Miniso ba yun? Oo. Yung igagaling mo, tatakbo siya. Pero okay na yun kasi palaging malinis yun. Basta lang, palaging malinis ang laro ng mga anak natin. Could you imagine? Mas matanda pang radyo natin kaysa kay Safrina. Wow. Okay, talaga ang mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Okay. Sige. Maraming salamat Kabalay na Hamsari para sa ating napakahalagang tips under our HSF para ho manatili ang ating kababayang Bangsamoro at ang bawat isa ligtas at malusog sa anumang panahon. Yan ang pinaka-importante ho. Kaya nga nang sinabi ni Kabalay na Hamsari, your greatest health is your best wealth. Ay, ganun ba yun? Pakiwit na, Hamsari. Best health is your greatest wealth. Yan. Best health is your greatest wealth. Kapag naapektuhan ang ating your wealth is lost, something is lost. No, correct. But when your health is lost, everything is lost. That's right. That's so true. Totoo, sir. Pag yan na ang naapektuhan, no? Ang nawala sa iyo, yung kalusugan mo, lahat apektado. Nako, kaya alagaan natin ang ating mga sarili. Iwasang magkasakit. Huwag na hong kumain at uminom ng mga pagkain at inuming makakasama sa ating katawan. Kung irigalo sa'yo yung mga inumin at pagkain na yun, who are you to? Hindi siya makatanggi. Basta binigay sa kanya. So wag ho tayo magbibigay ng dekulay na inumin kay Rhea para ho hindi na mainom. Okay, sige. Tayo ho magdadako na ngayon, Kabalay na Rhea at Kabalay na Hamsari sa ating pinakamahalagang bahagi ng ating usapin ngayong araw na ito, and that is our MHS Discusses. Ito na ho yung panahon na pag-uusapan natin ang kalagayan ng ating mga infrastructure projects na atin pong itinataguyod sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagbabalik ho, Kabalay na Rhea, ang ating Bangsamoro Director General para ho pag-usapan the ever coolest itong ating topic ngayon na the status of MHS infrastructure projects. First, sir, kamustahin muna namin kayo. Sir, kamusta kayo ngayong araw?
Una, maraming salamat for the invitation. Yes. And, so far naman, okay naman. Okay pa. Okay pa, kaya pa. I know how busy you are, sir. Kabi-kabi lang mga kaya pa. Ay, naasikasa pero parang hindi halata, no? Sa ating Director General. Yeah. Sir, kamusta ngayon ang Office of the Director General? ODG. Masaya pa rin. Andyan pa rin. It caters mga concerns ng office, and especially mga matters na kailangan natin pabigyan at pagkukulan ng pansin. Andyan tayo, and yun na nga, 24/7 kung baka. Yeah, that's right. And kung may mga hindi mahabol, we give always time to the service of the Bangsamoro. Pero sa parang wala na kayong holiday. Wala kayong holiday, walang weekend. Kumusta yung leave ninyo ngayong week, sir? Sir, naka-leave pa ba ta? Only mo kami ni Ria. May pagkakataon ba bang mag-leave? Ngayong taon, okay. Sige, sir. So we always prioritize serving the Bangsamoro. Yeah, true. that's right. Actually, ang Office of the Director General ay cut across. Lahat ho ng mga alalahanin, mga trabaho sa opisina ay naalala ho ng ating Director General next to our Minister, no? At ang ating Deputy Minister. Ayan. So sa ngayon, sir, para ho maka-maximize tayo ng ating oras, ngayong episode natin, sir, kamusta na ho ang kalagayan ng ating infrastructure projects sa ating rehiyon sa ngayon? Una-una, maganda naman ang takbo ng ating mga infra projects sa buong region ng BARM. In fact, we were together when we went to Sulu in Basilan, where we turn over mga projects natin doon. Correct. And in fact, marami pang isusunod natin ang mga turnovers in the next months. Siguro in the next months. Siguro sa first quarter ng January. Meron tayong mga naka-line up na mga projects that will be turned over by the first quarter of the next year, inshallah. Okay. Sir, ano ba bumubungo sa ating mga infrastructure projects sa MHSD? Una-una, ang ating pabahay program, yung ating resettlement housing projects, ito yung ating mga priority programs. Ito yung priority program ng ating mga Chief Minister, at we are very happy because we were given the opportunity by the Chief Minister to undertake this kind of projects. And alhamdulillah, medyo na feel ng ating mga Kabangsamoro in the whole region ang mga programs, the progress ng Bangsamoro government by providing free housing sa ating mga kapatid. In fact, as mentioned earlier, baka sa next quarter we'll be able to at least deliver more projects in the whole region of BARM. Ito ay napakaliit na percentage housing needs ng Bangsamoro people, but at least alhamdulillah we deliver, and naramdaman ng ating mga kapatid na mga Bangsamoro in the region na meron tayong programa para sa kanilang mga pangangailangan sa buhay tulad ng pabahay na binibigay po ng regional government ng BARM. So you have talked about yung ating resettlement housing projects. Yes. Meron tayong for human development din, sir, no? Yung ating mga training centers, kasama yung sa yes, kasama din po yan yung ating mga yung mga training centers na ito ay mula sa pondo ng ating mga mahal na mga members ng parliament and sa kanilang TDIF, and we are very lucky because nakuha natin yung kanilang trust, kaya sa atin po na-download ang kanilang trust. In fact, marami pang mga gagawing turnovers in the near future sa programang training centers na ipinagkatiwalas po sa atin ng ating mga mahal na mga members ng parliament. In fact, I think in the whole region, meron tayong projects na training and development center, and we are happy sa trust and confidence na binigay po sa atin ng ating mga members ng parliament. Yes, sir. So yung ating mga yung resettlement housing projects natin, pati yung training centers sa loob lang ng BARM, ipinapatayo? Or meron pa sa...
Actually, sa ating ginagawa ngayon, meron tayong mga projects na outside barn. In fact, sa itong ating projects na pabahay, meron tayong pabahay program sa Lanong del Norte. Yeah. And alam natin na Lanong del Norte is not part of That's barn. right. Pati na rin ang ating mga training centers. Meron tayong training centers sa Lanong del Norte. Yeah. At pati na rin sa Davao region, sa Davao Oriental ata sa Madaong ba yun? Or I cannot remember yung municipality, but almost 100% na yung sa Davao region. Mashallah. In fact, they invited us for the turnover, but unfortunately, dahil sa Sir. oras Kabi-kabila, no? Kabi-kabila. So we cannot officially join them, but hopefully baka ma-postpone, Reschedule, sir, no? Reschedule sa ibang date, then maka-attend tayo ng turnover ng kaunahunang projects in outside sa Davao region. Okay. And we are also optimistic na hindi lang yan ang ating plans, kasi kung sakaling aprubahan ng national ng BARM region ang ating proposal for the development of houses again sa outside BARM, malaking tulong na rin ito. And the plan inshallah will be sa Zamboanga City, kasi hanggang ngayon ay wala pa ring mga matinong pabahay yung naging biktima ng Zamboanga Siege. Doon pa rin sila sa periphery, and talagang kailangan po nila ng pabahay dahil yun nga as a humanity, no, sa human, kailangan natin silang tulungan. Totoo, sir. And sana ma-approve ito ng parliament. Pati na rin po sa Zamboanga Sibugay o Zamboanga Sibugay, meron din tayong plans doon, and part na rin of that is Davao region. So kung inshallah, kung tayo ay bibigyan ng pagkakataon ng BTA, there will be additional 300 housing outside BARM. Okay. 100 in Zamboanga City, 100 in Zamboanga Sibugay, and 100 in the Davao region. Yun po ang ating mga kwan. Parami, sir. Parami. Manifestation na the trust is on us. Yes, sa MHSD for delivering these projects, no, para sa ating mga nangangailangang pamilya. Correct. Sir, as of itong national program na 4PH, nasaan na tayo sa BARM, sir? We are now finalizing yung memorandum of agreement between us and DSUD, yung Department of Human Settlements and Urban Development National, through DSUD Region 12. Yeah. Dahil sila ang ating kapartner, katandem in that project, no, yung pambansang pabahay program ng ating national government. But inshallah, once na matapos na po yung MOA, we will be requesting no less than the Chief Minister to join us in the signing of the MOA, either with the secretary ng DSUD or even the president of the Philippines. Inshallah. Dahil malaking bagay din po ito, dahil sa dami ng problema ng pabahay in the whole country. Sa national nga, kailangan nila makaambag ng at least 6 million na pabahay for 6 years. Meaning, 1 million na pabahay program per year. At tayo po ay kung sakaling papalarin at mabigyan po tayo ng pagkakataon ng national government in that project, ay baka mabigyan tayo ng mga between 10 to 20,000 na pabahay every year. Hindi biro, sir. Hindi biro. Hindi biro. Marami talaga nangangailangan ng pabahay. Nako, sa ngayon, disenteng mabahay, ha? Disenteng. May mga bahay. Condominium type. Wow. Mashallah. I'm sorry, mid-rise. Okay. May mga bahay naman yung iba, sir. Pero it's not rent to own. May mga pamilya. Parang ganun din. Para sa may mga pamilya yun, Ma'am Sally. Para sa mga pamilya, sorry. Sorry, sir. Parang mali po yung example ko, no? Okay. Baka, sir, magpamilya na inshallah. Kapag nag-full blow na itong 4PH dito sa Bangsamoro. Okay. So, sa ngayon, sir, ano yung mga activities na kung saan nakikibahagi or pinangungunahan ng Office of the Director General ng MHSD patungkol sa ating mga infrastructure projects? Actually, almost lahat ng mga programs natin ay andun tayo. Kaya sabi mo kanina, cross-cutting tayo. Cut-crossing ang tawag doon. Basta cross-cutting tayo. Lahat ng ating mga programs sa opisina, andun po tayo. But I'm very happy because nakikita natin yung result ng ating mga infra projects. In fact, ang team ng PDD sa panguna ng ating director for OMS, si Director Stalin Dumona, and ang ating Deputy Minister joined
the team and went to Tawi-Tawi province, and nakita natin yung mga patapos na ng program natin sa Tawi-Tawi. Kaya regional na po ang ating turnovers, inshallah, by the beginning of the next year. At magandang pambungad ito ng bagong taon next year dahil we are expecting more turnovers in the future. That's right. Sa Tawi-Tawi, sir, na monitoring, no, even the farthest area in Bangsamoro, inaabot ng ating team. Ano yung pinakamalayo, sir, na puntahan nila? Mapon. Actually, yung Mapon, hindi pa natin napupuntahan, pero mayroon tayong project in Mapon. Correct, mashallah. Actually, yung sa Tawi-Tawi ay almost patapos na. And we are happy because the provincial government of Tawi-Tawi is very helpful. Na sila ang ating naging partner in the implementation of the project. Correct, sir. Ginagawa po yan dahil para ma-feel, no, maramdaman ng bawat pamilya na hindi sila nakakalimutan, sir. Kahit na napakalayo ng kanilang area, talaga namang pinupuntahan at binibigyan ng mga proyekto para sa kanilang kapakanan. Sir, as to this, yung ating infrastructure projects, sa lahat po ng ating ginagawang aktibidades, may mga nagiging problema pa tayo, sir? Mga hamon na kinakaharap natin dito sa ating implementasyon ng ating infrastructure projects? Actually, napakaraming hamon sa ating mga projects. Tinanong ko pa. Tinanong mo pa. Una-una, actually, kulang tayo ng tao. Yun, totoo. Pati na rin sa ating mga provincial offices, kulang po ang ating mga tao. Kaya, we tried to serenade so I like the word. ang NFBM to spare and give us more tao. Totoo, sir. Correct. And we are very happy because nagbunga na rin yung kahit konti man lang, meron ding naging bunga yung ating harana sa kanila. Totoo. Harana. Totoo. Yung paroke ni Edgar. Very happy tayo dahil isa yun sa mga nakita natin ng mga challenges. Kulang tayo ng tao. Pangalawa, yung issue pa rin ng peace and order is still a big challenge to us. Hindi nawawala. And pangatlo, yung there are issues where medyo mabagal ang ating completion ng ating mga conditions because una-una may mga areas na talagang madidelay talaga ang projects because of yung sa lugar. And but we are very happy. Tulad na rin doon yung ating project sa Marawi City na ang tagal MRP. Na noon ang tagal na ng ating project. Totoo, sir. In fact, again masaya po tayo dahil nagkaroon ng bungang pakikipag-usap ng ating minister sa project natin sa Marawi City. And in fact, this week yata, next week ay magkaroon na ng groundbreaking yung ating projects na quadruplex na 50 quadruplex na ending bawat isang quadruplex ay may 4 na bahay. Yun. So meaning 200 na bahay yun. And magsisimula na yung ating contractor in that area and looking forward na by next year matapos nila yung quadruplex in the city of Marawi. And this is for our brothers and sisters na naging victim ng Marawi siege. Aside from that, we are also very happy na nakuha nila natin ang simpatiya ng MRP, no? Kasi sa Marawi po dalawa yung proyekto, yung source ng projects o tulong sa Marawi. Una is yung Task Force Bangon Marawi, TFBM. and pangalawa yung MRP na from BARM. Yung sa BARM naman, we are very happy. Ulitin ko, ako masaya dahil we were able to tap by the MRP to implement yung kanilang program. Kaya malaking pasasalamat at malaking challenge na rin sa atin ito dahil palaki ng palaki ang magiging role po natin sa PABAY program in BARM. Yes. Thirdly, remember yung issue ng normalization. That's right. And dun sa ating mga major camps na bibigyan ng pabahay. And
ang narinig natin dito sa usap-usapan with some offices in the region ay sa atin dito ilalodge yung pabahay program na sa 6 major camps. Another. Yung every camp ay may bibigay ang BARM na 100 na pabahay. So ibig sabihin yung 6 major camps, meron tayong another 600 naman na pabahay na sa atin ilalodge ng regional government. Sir, kaya pa? Kayanin natin yan. Correct. Basta meron lang tayong strong commitment and yung teamwork, sir, no? Teamwork totoo. ng bawat isa. And inshallah we can. Yeah, yun na. Kayang-kaya yan, no? Kayang-kaya. Basta yung ating namumutawi sa bawat isa is yung paglilingkod. Na kailangan po ng ating mga pamilyang Kasi bangsamoro. as we have mentioned sa ating hashtag na trabaho ko iba. That's right, sir. Naku, wala ka naligtas. Everything na we do, I do it for him. Yeah, that's right. Hindi yung, seeking the pleasure of... Hindi yung everything I do, I do it for you. Everything we do, iba yun, ha? we do it for him. That's right. Ganyan. Hindi ganun, hindi ganito. Ganon dapat, Ria. Do it for you. Mashallah. Yan o yung nag-guide sa atin kung bakit kahit napagod na, kahit na po marami rin mga inaalalang mga other things, kaya pa rin po, sir, natin papatuloy natin mga trabaho. Kaya. Yes. Okay. So, nabanggit po na, sir, yung ating resettlement housing projects across the BARM. Nandyan po yung ating human development projects, yung ating training centers, MRP, yung ating quadruplex sa Marawi, at yung mga kinakaharap na mga issue, no? Yung ating mga hindi maiwasan dyan yung peace and order, kakulangan ng tao sa MHSD. Sir, wala na bang iba? Aside from those things na nabanggit natin. We mentioned 4PH, right? Yeah, that's right. Pondo, sir. Okay, sige. Dahil katapos lamang, sir, ng inyong defense sa ating Mother Committee, Subcommittee K, para sa ating budget for 2024, sir, kwentuhan mo kami kung ano nga ba ang ating nilulook forward for 2024 for infrastructure projects. Yes. Again, talagang we're happy because isa po tayo sa mga ministries na hindi nagtagal yung ating defense sa ating budget. And although mabilis, may mga items doon na pwedeng magiging dahilan ng pagbabago sa BARM dahil tulad nung additional funds for housing. Kasi we are parang granted by MFBM na mag-implementa ng another 150 units every province. So ilan yun? That's 900 na housing na idadagdag for 2024. Tapos idagdag mo yung 600 na sa mga normalization, sir, no? 600 dun sa Zamboanga City, yung ano, sir, Sibugay and Davao Region. Zamboanga City and so ilan siya? 1.5 na. So 1.5 na plus another 600 sa normalization. So meron tayong expected na 2,100 na ipapatayong bahay for the year 2024. Looking forward to that. Inshallah. Kung may mga construction firms dyan na interesado sa sa mga kuwan na to, posted lang po kayo sa back namin, sa postings namin sa PhilJeps. Pero remember, we are stakeholders, tayo ay partners for the benefit of our clientele, yung ating mga beneficiaries. So dapat sincere yung lahat ng ating mga tawag ito, transactions with the government para makatulong tayo na ma-serve natin yung mga nangangailangang pamilya. Okay, so sir, with those challenges na naikwento niyo sa amin, ano sir yung mga strategies na inyong ginamit para at least masolusyonan yung mga ganong problema? So, lack of personnel. We have a very good team, because ang isa sa mga success ng isang organization is yung cooperation, collaboration ng bawat isa. Correct. And I'm personally very happy because we work together in all aspects. Tama. Sa hirap at ginhawa. Correct, sir. Hindi lang ginhawa. Sa hirap at sa hirap at sa ginhawa. Team, no? Although may mga challenges, but alhamdulillah we still manage to answer and to magkaroon ng sagot sa ating mga challenges. And ang
yung suporta ng ating minister is very important as well. Correct. And pati na rin siyempre ang ating chief minister. Ito ang isa sa kanya mga flagship program in the region na yung pabahay program. Housing First. Napakalaging bagay ito sa atin sa BARM and MHD in particular na magkaroon tayo ng share sa programa ng ating chief minister at ito ang nagiging ambag natin sa for how many decades na pakikibaka ng ating mga kapatid. At ngayon nakita nila yung bunga ng kanilang paghihirap for many decades. So malaking tulong at nakakataba ng puso pag nakita mo na masaya sila. Although alam natin na kulang ito, but still very happy na kahit konti ay meron tayong share sa kanila sa pamamagitan ng programa ng MHD na pabahay program sa kanila. Yes, sir. Actually, kulang man sa ngayong taon, pero bawat taon, we're doing our best na makapagpatayo naman ng another housing, no? Number of housing units. Kasi, Ma'am Sally, just imagine yung sa buong BARM lang, meron tayong target, ang housing needs sa buong hanggang 2028, no? Ay abot ito ng mga more than 600,000. So, imagine natin na how can we provide 600 na pabahay sa 600 households na nangailangan ng... In fact, base sa ating monitoring and evaluation, ang ating ginagawa for 2024 na projects ay less than 1%. That's right, doon sa target na yon. Kaya lang, alhamdulillah, at least, no? Correct, sir. Hindi, biro yung 1%, no? Sa ganun karaming housing needs ng ating kababayan. Hindi naman kasi kayang isahan lang, sir, no? Saka bago lang itong BARM. And, marami din mga projects ang BARM. Kaya, one at a time. May kanta doon na one at a time. One step at a time. Ganon. And sir, gaya ng sinasabi ng ating minister palagi, no? Walang counterpart yung MHSD nung mga nakaraang administrasyon. Lahat po ito ay talaga bago ho, no? Yung mga pinagsama mga programa ho na atin po ngayong ini-implement dito po sa Bangsamoro. Sir, as a Director General, no? May tanong ako sa iyo, sir. Hindi, sir, sa iyong professional life. Ano yung mga sikreto, sir, no, ng isang Director General para kahit na, tira mo, sir, kahit na hindi na maganda o gaga sa lahat ng mga ginagawa, nanatili ka pa rin, sir, healthy at nakasmile pa rin. Ano yung mga sikreto para ibahagi natin sa ating mga kapwa Bangsamoro na nagtatrabaho? Una, focus lang sa trabaho. And pangalawa, we always prioritize serving the Bangsamoro. And pangatlo, itong pinaka-top of all the things is you trust Allah subhanahu wa ta'ala. Because when you are working and you are thinking of serving Allah, you're making ibadah, then everything will be fine, will be okay. That's right. Kasama na rin ang pamilya. Totoo, sir. Inspiration. Correct. Those are inspirations. Correct, sir. Kaya to those na wala pang pamilya, pamilya na kayo. Balik tayo sa ating mga inspiration ito. Kapalay rito. Para mas yung... motivation ito ng isang tao na you feel parang successful when your family is ang galing-galing ng ginawa ninyo. Totoo, sir. Yung bang may mga idols ka na nagbigay pugay sa mga ginagawa po natin. Kaya ako ay nagpapasalamat sa pamilya ko. At saka yung team natin sa office, Ma'am Sally. That's right, sir. Napakalaking tulong ito. Kasi just imagine, no, ilang taon lang tayo. Totoo, sir. 5 years? 5 years na ba tayo? Parang ngayon tayo nagkasama-sama sa isang opisina. Nakita natin yung success ng opisina. Totoo, sir. Ito ay napakalaking bagay. And this is because of leadership ni Minister and your leadership, sir. And the unity and loving with one another. Correct, sir. Correct, that's right. This really resulted to what we are now because of those things. And another thing, sir, is opinion ko, no? Yung mahalin, do not look yourself na ikaw ang pinakamataas. Totoo, sir. Totoo yan, sir. Because when you look down, everything, nafe-feel mo yung sabi nga, sir, even an atom weight of
Hindi ka makakapasok sa so kaya masla sa Maguindanao. Okay. Sir, actually, sa akin, it adds up sa inyong success sa inyong trabaho, ang yung pagiging generous nyo. Yung ever generous na yan. Kasi lahat ng mga ginagawang ganun, bumabalik yan sa iyo. Yung generosity na hindi mo na kailangan ba? He's somewhere here. Si Sir Jeff, yeah. He's with DXMS. One of these days, we're gonna see Sir Jeff again. Shout out. Okay, shout out. Okay, ayan. Naku, ang dami na po na-share sa atin ang ating Director General regarding our infrastructure projects. Sir, sa ngayon, siguro mga estimate, no, of all our infrastructure projects for 2023, ngayong taon na ito, sir, mga nasa ang porsyento ho yung ating natapos na. Out of the 2K? Out of the 2,000. Out of the 2,943. That's right, meron correct. tayong natapos na turnover na officially Yes. na 557 units. Oh, mashallah. Okay. We're looking forward na by the coming of first quarter, we'll be able to turn over, inshallah, Another 900 yata. Mashallah. Mas malaki, sir. Mas marami. Yes. Mas marami sa first quarter ng 2024, inshallah. Ang turnover natin. Okay. Looking forward to that. Naku, marami na namang smiles, no? Ngiti sa bawat member ng pamilya ang ating ma-witness sa next na year, inshallah. Okay. So, dahil dyan, sir, kayo po ay, may talong kabalay na Ria sa ating Director General. Yes, sir. Sa ngayon, more on kung interesado yung mga kabalay natin sa maka-avail ng mga itong housing projects na ito, sir. So let's say may mga farthest reaches na hindi pa natin nakitaan na kailangan nila ng pabahay. Pero sa tingin nila kailangan nila ng pabahay, paano nila i-approach ang MHSD para maka-avail nitong resettlement housing projects or housing loan projects? Yes, sir. Meron tayong one office that caters all housing issues. Yung ating HSD, no? Yeah. Yung Housing and Human Settlement Division. Sa pangunguna ni Chief Cesar Montano. Baby Ama. Si Kadi. And kung may mga concern po tayo sa babae programs, yung sa loan, sa pag-ibig, pati na rin yung ating resettlement programs. Andyan po ang ating office. And andyan din na rin ang office ng ICS sa inyong mga katanungan. Meron tayong website, meron tayong Facebook accounts, may mga messengers din tayo. May mga Twitter, may mga parang wala pang Twitter. IG. IG ni Hamsari lang, sir. Ang nag-work na yan. Wala kang IG, Hamsari? Meron, sir. Kami nila, parang wala kaming IG ni Rian. Anong IG tayo? MHSD na IG. This is the result of yung modern phenomenon. Yeah. We can engage our community sa pamamagitan ng social media. Correct. But we should always be responsible sa totoo yan, sir. Sa paggamit ng social media. Huwag basta-basta maniniwala, sir, no? Na i-share sa ngayon, sinare mo rin. Without even verifying kung tama ba yung information na nabasa natin sa ating wall. Importante yan kung tayo ay responsable, ha? Na responsable mga mamamayan ng ating rehiyon. Dapat mapanuri tayo at bini-verify natin yung lahat ng ating mga nababasa. Karamihan dyan ay mga fake news po na naglipa na. Be very careful. Yung source, yung message, kung sino nag-post doon, kailangan malaman natin bago natin i-share. Okay? So sa ngayon, sir, we would like to hear a message, no? Coming from you para sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programang MHS Delivers throughout these years, no? Episodes na ating pinagsamahan, sir. Year-ender na kasi for 2023, sir. Your message to them. I'm very happy na andyan ang ating ICS that advocates for mandato ng ating office. And napakalaking tulong ito sa atin dahil we reach up to the farthest, far-flung areas sa pamamagitan ng social media and programa natin na MHS Delivers. We have also one in Lanao, yung Katandinga. Yeah, that's right. Again, we express our thanks sa ICS. Pangalawa, kami ay nagpapasalamat sa iminigay ng Chief Minister ng trust sa atin dahil
malaking tulong ito sa atin na we are able to deliver dahil meron tayong inspiration. That's ng right. ating Bangsamoro, ng ating leadership. Mm. And pangatlo, kami ay humihingi na rin ng paumanhin o apology sa ating mga kabangsamoro in the whole region na we cannot provide in one time sa isang pagkakataon ng pabahay sa inyo. But let us all pray na in the future lahat po ng yung talagang mas nangangailangan ay mabigyan po natin ng mga pabahay. Totoo, sir. Kaya again, kami ay humihingi sa inyo ng pasensya kung hindi po namin kayo mabigyan sa mga tao sa pagkakataong ito, but we are hoping and praying na with the condition of the ministry and with the leadership of our minister and with the people that we have that around us, inshallah we can deliver. Kaya nga I'm very happy doon sa ating hashtag na MHS delivers. Kaya we are delivering now kung ano ang ating mandate. So again, sa staff ng ICS, kay Ma'am Sally, kay Ri, kay Hamsari at kay Mansur, pati na rin sila Tunwads and the rest, malaking bagay ito. Mashallah. We can see the success of any office or organization through sa ating social media. So maraming salamat sa inyong lahat and looking forward to see you next year? Inshallah. Yeah, that's right, sir. Actually, always thank you, sir, for always supporting us. Ang dami pa ngailangan ng ating, ng ating section na ito, ang ICS. And our DJ is always there to back us up. Ayan, maraming salamat, sir. At maraming salamat that despite your busyness, hectic schedule, ay nakasama pa rin po namin kayo sa ating 149th episode ng ating programang MHS Delivers. And that is it for our MHS Discusses for today's episode. At dahil dyan, tayo ho ay gugo na sa ating KKK portion para ho naman malaman namin kung kayo ba ay nakinig sa ating diskusyon ngayong araw na ito at para na rin manalo kayo ng ating mga papremyo bawat episode natin. Narito si Kabalay na Ria for her Magic 3 Questions. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo sa dulo ng ating segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot at posible kung first time winner kayo, inyong pangalan, edad, trabaho at SIM network at address sa numerong 0955-799-4778. Okay, nawala ako sa akin. Sige. And with that, ang ating first question ay sa sumatotal na 200 housing units na ipapatayo sa lupang dinonate ni Senator Robin Padilla, ilang quadruplex ang total na ipapatayo? Ibang. So total housing units would be 200 pero ilang quadruplex yun na house na mga pabahay? Okay. Nabanggit ang ating DGN kanina? Yes. Ikalawa? Second question, sa ating total 6 main camps, meron po tayong ipapatayo na total housing units sa lahat ng 6 camps na yon. Ilan ang total housing units na ipapatayo para sa buong 6 camps? So yung total ng nabanggit sa 6 ng camps. Sige. Ikatlo? And third question, sa nabanggit na mga special working holidays kanina sa ating IPH, magbigay lamang ng isa. Ang dami-daming binanggit ang ating kabalay kanina sa ating IPH. Isa lang ang hinihingi. Ria, yan bang 3 questions na yun dapat sagutin or isa lang dyan ang pwedeng sagutin? Kahit isa lang ang sagutin yung tama, ika-count po namin yun na panalo. Pero dapat mauna po kayo kasi paunahan po ang ating winners, ang ating load. Yung mga mag-text bukas, hindi na po yun counted. Yes, yung kayo lang yung mauna. I think may mga nag-review pa ng ating stream. Totoo. Kaya pagka text nila, meron na tayong 5 napili. Totoo. Be very quick, no? So, kailangan meron kayong mga notes so, na again, again, first question, ilan ang quadruplex na ipapatayo para sa total 200 housing units na sa lupa na ni-donate ni Senator Robin Padilla? Second question, ilan ang total housing units na ipapatayo para sa 6 major camps?
And the third question, sa lahat ng nabanggit na special working holidays ng Bangsamoro Holidays Act, magbigay lamang ng isa. Okay, repeat the number again, Ria, yung number nating the text. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Okay, so there you go. Maraming salamat Kabalay na Ruri sa ating Magic 3 questions under our KKK segment ng ating programang MHS Delivers. At dahil dyan, nakumpleto na ho natin ang lahat ng bahagi ng ating isang oras na pagbibigay impormasyon sa inyong lahat. At syempre, mga kwelang bahagi ng ating programa, tayo ho ay magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito for our 149 episode. Sa ngalan ho ng ating napaka-active, napaka-supportive at napakabait na Minister, Attorney Hamid Aminuddin Bara. At syempre, ang ating Deputy Minister Aldi Nasiri. At sa ngalan ng ating, marami na, ever coolest, ever generous, ever supportive, ever approachable Director General Ismail Ibrahim. At sa ngalan nina, ako po ang inyong likod Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, at sa ngalan ng ating mga kabalay na sa technical side ng ICS, Kuya Hamsi, Kuya Mans at Kuya NG. At sa ating technical side sa DXMS, Kuya Archie, Sir Dennis, Sir Rupert, Sir Jonathan, kami po ay nagpapaalam na po sa episode na ito. Yan, at syempre ito ho ang inyong lingkod, Salembay Abdullah na palagi hong nagsasabi at nagpapaalala sa atin na gawin natin ang lahat ng ating mga gawain. Gabay ang ating hashtag at yan ay hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.